convict. Secretary sa executive. Ang Senado ay isang equal branch. Kapag kayo lang, bakit ginagamit yung pwersa ninyo? Alam nyo mga kaibigan, dito ko lang napatunayan ngayon sa aking pag-retired ay 40 years in military service, 40 years from CSTF. O alam nyo si Steve Capco, from Sergeant of the Scout Ranger and a retired officer. Dito ko napatunayan ngayon, ang tawag ng Pilipino ay kung wala ka sa posisyon. Tingnan natin, kung kayo ay nasa posisyon o wala na sa posisyon, patapang ba tayo? O nyeta? Ha? Masusubukan ang tapang ng isang Pilipino kung wala ka sa posisyon. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon? Huwag niyong gamitin ang inyong katungkulan, ang inyong power, dahil pagsasamantalayan. Saka, Colonel Mitran, di ba excuse daw sa ating kaibigan? Nagsisimula Ngayon, kaya kayo nandito, ay maaaring lahat tayo ay biktima ng blood control. Tama po ba? Tama! Konting ulan lang, nandyan na ang baha. Konting bagsak lang ng ulan, ang ating mga gamit, ang ating mga ari-arian, pati ang ating ikinabubuhay ay pinapahinto ng baha. Bakit may baha? Kaya may baha dahil ang pondo para mapigilan ang pagbaha ay ninakaw ng 12 senador na nandito ngayon sa loob ng Senado. ang tinatawag, Brother Placido, na 12 Judas. Nakita ninyo mga kababayan, pilit nilang binabaluktot ang saligang batas, pilit nilang gustong isaksak sa utak ng mamamayang Pilipino na tama ang kanilang naratibo at mali ang pamumuno ni Cayetano. Bakit? Dahil gustong-gusto nilang pigilan, mga kababayan, ang pag-iimbestiga sa flood control. Hamakin ninyo, ngayon pinakikialaman na tayo ng executive branch. Nawawala na po ang ating demokrasya simula nang dinampot ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya mga kababayan, kami po ay nalalawagan kasama natin sa ating mga kapulisan na pinapasahod ng taong bayan. Hayaan ninyong magtipon ang mga mayang Pilipino. Hayaan ninyong magtapas ng galit ang bawat isa sa amin. Dahil ito ay para rin sa inyo. Ito ay para sa demokrasyang pare-parehas natin pinaglalaban sa ilalim ng umihil na saligang batas ng konstitusyon ng Pilipinas. Tama, again, Brother Placido. Kaya mga kababayan, manatili po tayo sa ating mga kinaroonan. Patuloy tayo magparami sapagkat pag nagpatuloy ang panunobel ng ginagawa ng mga demonyong 12 senador, taong bayan ang uhusga! Taong bayan ang uhusga! Taong bayan na ang huhusga. Taong bayan na ang huhusga. Kaya mga kababayan, patuloy na tayo magparami. Ito na ang sumama ng gusto natin pagbabago, mabuhay Pilipinas! Maraming salamat kay Brother Placido Velasco. Nanay. Condolence po, Colonel Gana. Opo. Pero, minarapat ko po na kahit paano makita yung mukha ko dito dahil ako po ay nakikisa sa ating lahat na nandito ngayon para ipaglaban yung ating demokrasya. Ang laban po natin ay hindi na po sa personalidad. Ito po ay laban na ng bawat Pilipino. Laban ng ating mga kapulisan, laban ng ating mga sundalo. Lahat po ng ating mga apo at mga anak ay maaapektuhan kung hindi po tayo gagawa ng paraan at pagkilos na ipaglaban ang ating demokrasya. Kaya't muli po, sa ngalan po ng United People's Initiative at sa aming pong lead convener, si retired Major General Romy Pokis, ang ating pong Secretary General na si Captain Ray Valeros,
kami po ay nanawagan sa ating mga kababayan. Punta po tayo dito sa Senado. Nandito po ang laban. Laban para sa ating demokrasya. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat, Retired Colonel Jonathan Galang. Mga kababayan, samahan niyo po si Eric Pedro Oliver habang wala si Brother Beans. Si John B. Crimolia ay walang karapatan na harangin ang isang senador, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee upang pigilan ang proseso ng ating Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ang sigaw natin, John B. Crimolia, tuta pasista! 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 Ang fascist dictatorship na isang anak ng diktador Senyor Bongbong Marcos, labanan natin siya. At dito sa Senado, umpisahan natin ang people power para mapagsak natin ang bangag na Pangulo na siyang pasimono sa mga kagaguhan sa bansang ito. People power sa labas ng Senado. 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 Kayo po ang nakikinig sa buong Pilipinas, pating mga OFWs na sa ibang bansa. Lumawas kayo, magprotesta kayo, kakalampagin ninyo ang bangag na gobyernong ito upang maibalik natin ang ating saligang batas na from the very beginning is illegal up to the end. Okay, pinangahawakan nila yung 1949 case, yun pong Abilino versus Cuenco. Sapagkat ang provision po ng batas doon by the majority of the members. Ano ba? Dito po, yung Abilino versus Cuenco na yun ay inilibing na, ibinaw na sa hukay ng 1987 Constitution. Kaya hindi na po pwedeng gamitin yun. Bakit? Ano po ba ang sinasabi doon sa Article 6, Section 16, Paragraph 1? The Senate shall elect its officers by its own members. So, inilibing na po ng 1987 Constitution yung sinasabi nila na Abilino versus Cuenco. Ngayon, nilulusog ni Win Gatchalian ang pagiging Senate President pro tempore. Ako po ay nagpapaalala sa lahat ng empleyado ng Senado. Marami po dyan mga abogado rin. Alam ninyo, kapag illegal ang utos sa inyo, kayo ay hindi dapat sumunod. At kapag kayo ay sumunod, magkakaroon kayo ng pananagutan sa batas. Maliwanag na maliwanag po ang sinasabi ko. The Senate shall elect its officers by all of its members. Ano po ang ibig? Naglahat. 24. Ibig sabihin, majority ng 24 dapat 13. Meron pong kasunod na provision yun. Ano raw ang mga i-elect na officers? Pakinggan po ninyo. Senate President, Senate pro tempore, Senate President pro tempore, Sergeant at Arms, at Secretary of the Senate. Apat po yan. Nag-elect sila nang wala namang majority by all of its members. Ibig sabihin, yung mga posisyon ay void from the very beginning. Mula sa hapon yun, void. So, akin po sinasabi sa lahat ng empleyado ng Senado, magkakaroon kayo ng pananagutan kapag yung void
na utos na yan ng mga board officers ay inyong sinunod. So mga kababayan ko, maliwanag po ito. Ha? Yung sinasabi ng taga Wambol University. Taga Wambol University. Ano po? Oo, one ball. Sinasabi niya, Abilino versus Cuenco. Ay nako, 1949 pa po yung kasong yun. Inilubog na. Yan ay iniling na. Ano mo? Niling na. Noong 1987 Constitution. Yun. At sinasabing by majority of all its members. Ibig sabihin kung 24, dapat 13 ang mag-iilit. Mga mahal kababayan, sana nagkakaintindihan na po tayo. Attorney Garin, total nandiyan ka na, abogado. Para ma-educate po kami lahat dito na hindi masyadong marunong sa batas. Paano kung hindi pa magdesisyon ng Korte Suprema at igigigit nila 12 kami, 10 kayo, kami ang masusunod? There is a usurpation of authority. Because hindi mo pwedeng baguhin yung provisyon ng konstitusyon. Maliwanag na maliwanag eh. Ano po? Una-una sinasabi nila, Abilino versus Cuenco. Eh kasi yung, alam kasi nung matandang taga Wambol University, ano po, 1949, actually, yun na lawyer niya na parusahan ng Supreme Court eh. Ano po? Anyway, yun po, batas na yun, ano po, decision ng Supreme Court, yun po ay wala ng effect ngayon. Sapagkat ang konstitusyon po ay nagsabi na, majority by all its members. So kung 20